Starring Entertainment. Pop rock artist, ganyan. Pero if you're here, yung aking body of work, halo-halo eh. Meron akong novelty, meron akong ballad, meron akong yung pop rock, meron pop-pop. So, I just really love exploring. Until now, yun talagang ugali ko. Dahil ako po ay, mabilis din ako ma-bored. So, like for example, itong bago ko pong single before namin nag-release, title ng song na is Babala. Funk, pop, yun no. So, parang inano ko lang yung heart ko, stretch ko ba, na gusto ko naman na ibang sound, parang bukod sa excited ako, excited din yung fans ko. So sa akin ganun na, continue exploring, continue growing. Reinventing yourself, di ba? Medyo, do kalma na sa buhok ka, hindi na ako masyadong loud, changing clothes. I think mas kalma na nga rin ako sa outfit, mas wild ako before. Pero yun yung isa sa mga changes din since I got married, mas naging, sa coloring ng hair, tsaka sa forma mas kalma na. Mas wala na masyadong pinaglalaban. Sa nails na lang. Oo nga, makikita mo nga doon sa surprise video kung gaano katagal yung ginawa eh. Kasi iba-iba yung kulay ng photo. Parang every 2 weeks kami nag-shoot, parang more than a month. Yeah. Yang would you say na, I don't know kung parang nagadaanan to ng lahat ng mga artist na medyo tumatanda na, nahihirapan na kayo, di ba? Naramdaman ko uric acid. Ilang years ka na officially in the business? 17 years. 17. Sa tingin mo ba sa 17, mahirap nang gumawa ng isang hit ulit? Kasi in the context of ang dami ng bago, nandiyan na yung mga young ones. It's either you just let it affect you that way kasi yung pagka-intimidate what's going on in the landscape of the music industry. God, pwedeng ganun. Oh my God, sobrang dami ng bagong artists. Paano na yan? Napaghuhulihan ako. Or, this is so exciting. So many new artists to collaborate with. And so many sounds na pwede kong pakinggan to influence me. I think more than anything, yung pangalawa ko yung parang, wow! Ang dami mga bata. Tapos parang, you really have to know kung what season you're in. Parang, lahat tayo anak ng Panginoon. Lahat tayo may panahon. You have to celebrate kung sino yung binibigyan ni God ng spotlight right now and honor that talent. Kasi napaka-talented naman talaga. At matagal nating hinintay na maging ganito kayabong, kalago ang ating, ang OPM. Kasi nung panahon namin nila Eric, yun eh. Parang, nung era ng Eraserheads, nung time nila, parang wow, that's the golden era of OPM. Tapos nagkaroon ng time, biglang pumasok nga yung banda scene, di ba? Yung sina Ate Kichi and all, nagkaroon ulit ng, hindi, ito yung golden era. Tapos biglang nagpahinga, foreign acts na naman yung mga nasa chart. So sa akin ganun, ito yung pinag-pray natin, whoever yung ilagay ng Panginoon dyan, you celebrate it, kasi lahat kami umaangat. Honestly, ako nararamdaman ko siya. Siguro, other people may say na parang, si Yeng hindi nagsusulat ng mga bagong kanta ngayon. Tapos lagi lang siya nag-release ng mga old songs niya. I understand that they can see it that way. Pero for me, kasi kakawa ko lang ng catalog ko eh. Yeah. Gusto ko din siyang, as much as I want to release new songs, but these songs, yung mga minahal din ng fans ko. And now that I own my rights sa aking catalog, I want to be able to maximize it as well. As you said nga, I'm getting older and ang iniisip ko na yung passive income and stuff. Excitement sa career ko. Excitement sa fans pag pinakinggan nila may iba pa. Old song pero may bagong timpla. As in, bagong timpla talaga. So parang both ways kayo, di ba, na nakikinabang, nasasayahan doon sa ginagawa mong proyekto. So parang, they can say na parang wala siyang nire-release. Hey, you have to know your season. Ito yung season ko right now, and I celebrate that. We make the most of it. We take it kung saan namin pwede pa siyang dalhin. That's why we're also doing this to send out that message to people. Still, yung linya na yun na ginawa namin simula na nakuha aking catalog, that it's really possible for artists to own their music, na sana maging norm na rin siya in the future, so that yung parang fairness din ba, para lahat tayo ay umangat din. Tsaka yung kanya, babalikan ko po yun,
na nararamdaman ko talaga. Yung mga bata ngayon, yung contribution nila sa concert scene, kami din. Grabe din yung bookings namin. Grabe din yung eksena na gagawa. Kasi, pag pumunta ka ng Spotify, you will review eh. Sino kaya katulad nitong ganyan? Tapos magsasanga-sanga yun, babalik ka din eh. May mga bagong listeners ngayon biglang napapakinggan, ang ganda pala ng song ni Ate Yang na ganito. Dahil may pinakinggan silang ganitong artist. Maybe was influenced by me at some point. Kaya may, ang ganda, parang magkahawig, ang ganda ng song na yun. So, ang dami rin nagba-backtrack. At saka yung ano din, though, ito pa, sorry, sobrang dagdag ko, bilis ng utak ko. Yung TikTok din. Minsan hindi mo rin malalaman na yung old song mo, biglang naging hit song ulit. Correct. May Sarah Geronimo na lang, for example. Yung love song niya, biglang sinayaw ng lahat. Just because, nakakatawa yung ginawang step. Pero, biglang nakikinig ulit yung, ang ganda nga pala ng kantang to. So, parang ganun lang. It's season din siya. Yung if you're going to look back lang, nung ginagawa mo yung ikaw, nasang stage ka ng career mo, ng life mo, and if you're going to rewrite ngayon ang ikaw, ano yung babaguhin mo? Nasa stage ako ng life ko na talaga na pinag-pray ko na kay Lord. Lord, handa na akong magka-boyfriend, and if ever you show me that one person na makita ko talaga na parang seryoso sa akin at yung nararamdaman ko sa puso ko parang swak kami, God. I'm also ready now to get married. Talagang yun yung season ko na yun. Kaya yung buong content ng kanta na yan ay humuhuno ng sinseridad. Dahil yun din talaga ang yugto ng buhay ko at that time. Kaya dun sa babaguhin, wala akong babaguhin. Kasi kung paano siya lumabas, nung sinulat ko yun sa aeroplano na 1 hour and 45 minutes, yun talaga yun. Kaya parang sobrang nga niya, parang sensitive sa akin yung may gagalawin. Kasi how magical yung experience din for me writing that song. Ayoko siyang mataint ng anything. Grabe, lumabas siya ng ganun. Ganun Natago mo pa yung ano na yun, paper na yun. Hindi nga eh. Oh, no. Hindi ako maimit ng Sayang. gamit. Siya natin pagka ma-shoulders na ma-shoulders. No, yung paper, gusto mo nil sinulat yung lyrics ng song. Mga sketch. Pero nung ginagawa mo yun, wala Wala siya. sa tabi mo. Wala. Anong flight mo nun, Yen? To Zamboanga. Domestic flight pa. Domestic flight. 1 hour Take to and Zamboanga. Nakasulat siya ng Dalawang kanta yun. Salamat din is after my gig naman in Zamboanga. Tapos yung ikaw, papunta akong Zamboanga. Which is the fastest na nagawa mong song, yun yan? Awa kamay talaga. Hawak ka. Sa PDA. Ilang minutes? Less than an hour yun. Tapos Less siya- than yung salamat parang took me days yata. Kasi pang grand final song ko siya eh. So may mga things ako na in-edit out pa ano like ko. Kikinig ako. Mga Right. ganyan. Yung hawak kamay din yun, wala rin editing. May mga magical songs kasi na gano'n, parang unicorn. May yung dating gagawin. Okay din. Yan sa dami na nag-interpret ng ikaw, kaninong version yung pinaka nagustuhan mo? Ano ba? Kasi may mga foreigners, di ba? Yung mga napanood ka bang? If I'm right, wait lang, hanapin ko lang. Baka magkamali ako. Sino ba? Wait lang. Hindi particular, pero magical siya kapag kinakanta ng mga foreign acts. Kunyari, may nag-try kumanta na K-pop, ganyan. Umabot na yung kanta doon. Parang gano'n. May ganong feeling na. May magtatag sa akin sa Twitter. Oh my God! Kahit mali-mali yung lyrics. Parang, umabot talaga doon. Na, parang sa dami ng OPM na pwede nilang i-cover, napili nila yung song ko. Ganun.